Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Ayun mga ka-DJ, mainit pa po itong katatapos na nalaban ng ating kababayan na si Casimiro, na kung saan ay pinabagsak niya si Luis Neri. At ito yung mainit na uusapan ngayon. Ito yung issue yung sa naging comment ng sikat na sports analyst na si Attorney Ed Tolentino at siyang analyst na si JM Siasat. Yan ang ating pag-uusapan. So kasi very obvious dun sa kanilang mga komento na talagang parang wala silang believe kay Casimiro, na naniniwala sila na malabong manalo, na mas malakas si Neri, walang game plan. Napakinggan natin. Mamaya papakita natin yung sinabi ng dalawang magkapatid na si Jason at si Casimiro, yung kanilang comment sa mga naging pahayag na binitawan ni Atty. Ed Tolentino. Do yan si Atty. Ed Tolentino, idol natin yan. Atty. Ed Tolentino, kung napapanood mo man to, isa ka sa hinangan ko. Pero pasensya ka na sa pagkakataong ito. Yun nga, katulad sinabi ko sa inyo ng previous forecast ko po, na hindi po ako agree sa mga binitawang salita ni Atty. Ed Tolentino at saka yung kasama niya si JM Siasat ba yun? Siasat! Kasi nga naniniwala talaga ako dito sa laban na to na ayon sa ating previous forecast na na-knockoutin niya si Luis Neri, dahil kitang-kita naman natin na malaki yung pagbabago, no? Though yung mga nakaraan nga, nakita natin talaga yung mga challenges na kinaharap ng ating kababayan na si Casimiro dahil sa kanyang laging hindi niya nakukuha yung catch weight, yung timbang na nire-require sa kanya. Kaya kung tayo nagkakamali, 2 beses ba nag-overweight yung, kaya yun naging dahilan kaya nawala yung kanyang belt, yung pagiging kampiyon. Pero sa pagkakataon ito, kitang-kita naman natin sa pangangatawan na talagang pinaghandaan niya at kondisyon na kondisyon. Slim na slim po, no? Hindi katulad mga ibang mga picture na lumalaki yung henchaya. Sabi ko nga sa inyo, nawala yung disiplina ng ating kababayan. Do may mga magagalit sa akin. Yun lang po talaga yung aking honest opinion. Nakikita ko yun, na-obserbahan ko, sinasabi ko sa inyo. Pero sa pagkakataon to, talagang wala akong masasabi na talagang 100% yung kondisyon ng ating kababayan at yung kanyang pangangatawan magsasabi talagang maganda po. So kaya yun nga po, talagang ayun ang mainit. Yung mga binitawan ni Atty. Ed Tolentino, hayagan na sinasabi nila na malabo na manalo, na lamang si Neri. Dahil nga raw, yun nga, napabagsak ni Luis Neri si Naoya anyway, di ba? Doon hindi naman natin may tatanggi na malakas talaga. May lakas tong Luis Neri, pero siyempre hindi naman puro lakas. Ang maganda rito sa ginawa ng ating kababayan na si Casimiro, napansin niyo ba yung kanyang defense? No, may mga pagkakataon bumibitaw ng malakas na suntok si Luis Neri, pero nailagan na niya, kaya napakaganda ng yung depensa. Yung game plan na sinasabi ni Atty. Tolentino, walang game plan. So hindi po tayo agree doon, dahil kitang-kita naman natin maganda yung strategy na ginamit ni Casimiro, yung kanyang defense, di ba? Tapos andun yung timing at yung lakas, no? Kaya yun po, ayun ang kinahinatnan ng ni Luis Neri kay Casimiro po. Pero siguro ano ko lang to, no? Okay, magagalit mga, baka i-bash nyo ako yung mga fans ni Casimiro, pero siguro konti pa dapat may workout pa talaga yung stamina. Ayun na lang nakikita kong butas kung sakasakali magkakaharap sila ni Naoya Inoue, the monster. Kailangan talagang trabawin nila yung stamina. Hindi mo, nakita nyo naman ang ating pabansang kamo, sinasabi niya, no? Grabe yung kanyang mga sparring na ginagawa, ilang rounds, kaya pala hindi napapagod ang ating pabansang kamo. Grabe kasi yung training. So kailangan talaga pagbuhusan talaga ng panahon at yung talaga 100% focus. Pag nagawa ng ating kababayan na si Casimiro yung stamina, na mas lalong ma-improve niya, kasi napansin natin medyo slow down siya, no? Yung mga sumunod na rounds, no? Pagkatapos yung pabagsakin, siguro tumatiming, pero siguro kino-conserve niya yung kanyang energy, tumatiming talaga, no? Yun na rin nakikita natin, kasi in terms of power, yung andun pa rin yung ring IQ, yung defense, napakaganda ng ginawa niya, timing, yung stamina lang, no? Idol Casimiro, angas ng Pinas. So sana mas ma-improve mo pa yung stamina mo, no? Makuha mo talaga na hindi ka kapusin hanggang 12 rounds. Pag yan nagawa mo, ako nagsasabi, mga ka-DJ, mga kababayan, na talaga naniniwala tayo na malaki ang chance
ng ating kababayan na si Casimiro na talunin si Naoya Inoue kung sakasakali magkakarap sila. Kaya ewan ko lang sa napanood niyang laban na to, hindi ko na malaman, baka hindi ko alam kung ano na yung magiging pakiramdam ni Naoya Inoue po. So ito po mga ka-DJ, yung portion na ito yung video clips na nakuha natin, na ito yung naging komento ni ng magkapatid na si Casimiro at Jason sa mga yun nga, yung mga nagbabash na hindi raw makukuha na naman ni Casimiro yung timbang, ayan, kakapusin and so forth. Ito po siya mga ka-DJ. So matapos nga pong sabihin mga idol ng dalawa nating sports analyst dito sa Pilipinas na sina Attorney Ed Tolentino at GMA Sports Analyst JM Siyasat nung nakarang araw lamang na imposible daw na manalo si former 3 Division World Champion John Riel Casimero sa magaganap na laban ito kay Mexican boxer Luis Pantera Neri na magaganap na sa darating na Sabado June 6 sa Aichi Sky Expo Japan. Ay nagsalita na nga po sina Cuadro Alas at Coach Jason mga idol sa pangmamaliit sa kakayahan nilang dalawang magkapatid sa kanilang papalapit na laban. Dahil ayon nga po sa magkapatid na Casimero Brothers mga idol, mga wala naman po daw alam ang mga ito sa larangan ng sports ng boxing. Dahil ipinangalandakan nga po ni Coach Jason na pa-analyze pa daw ang mga ito ni hindi marunong magsuot ng boxing glove sina JM Siyasat at Attorney Ed Tolentino. Dahil kung totoo daw sports analyst ang mga ito mga idol, sila daw mismo ang dapat pumunta sa boxer at tingnan po daw nila ang galaw nito at sa kanila husgahan. Pakinggan po natin ang video na yan nakuha sa Kuya Lob sa Kalam FB page. Dapat kilala ka ng mga boxer. Dapat yung pag mag-analyze ka na maging boxer ka, tignan mo muna yung kondisyon. Tignan, puntahan mo sa training nila kung ano ba yung kinakaya niya. Wag puro magaling. Laki. Umabot kami ng 3 times world champion. Lahat ng laban ko sa championship, nandyan si Kuya Lud. Si Kuya Lud lang lagi ang Si Kuya Lud talaga yung head coach sa lahat. Alalay na yung iba. Yung mga may pangalan. Mukhang ano lang yan. Mukhang... ay naano lang kasi... Ang laban ko... Ang inaano lang ni Satsat, yung maraming Satsat. Sinasabi akong C-level. Bakit mo sinasabi akong C-level? Yung sinasabi mo palang C-level, wala na. Sunog ka na dyan kasi... Lumaki kami sa bundok, hindi kami lumaki sa dagat. Bubu yan si Satsat eh. Yung mga boxing analyst pa daw. Puntahan nyo yung mga boxer nyo. Puntahan nyo. May sino yung may laban, puntahan nyo, bisitahin nyo sa gym. Tsaka kayo magbigay ng analyze ninyo na mga ano naman kayo. May natapos kayong mga degree, kami wala pero... Ano na nga yan ano? May mga degree na tinapos tapos hindi nga kilala ng mga boxer yan. Pili nila yung ikukwento eh. Ha? Sabi nga ng isa eh, sino yun? Attorney Ed? Attorney Ed? Ano sabi? Hindi daw makuha yung timbang eh. Puta na, pagpunta pala namin dito sa Japan, kuha mo na yung timbang. Hindi ka na nga lumalabas eh. Basta pabayaan na lang natin yan sila. Pag matapos na yung laban mo, tsaka na tayo bahala na siya. Bye-bye mga boss! So yun po. So yun nga po, yun yung naging parang banat ng magkapatid, no, na si Jason at ni Casimiro na yun nga sinasabi nila na hindi nila lubos na kilala si Casimiro at sinasabi magboxing ka muna pag ikaw naging boxer, dapat mismo makita mo ng personal yung nagiging development ng training ni Casimiro. O nga naman may punto rin. Tayo naman nagbabase lang tayo sa mga performance, mga nakaraang performance ng ating mga boxer, doon natin ina-analyze. Pero sa pagkakataon ito nga talagang very confident ako na mananalo ang ating kababayan na si Casimiro by knockout. Sinabi ko po yan, panoorin nyo po sa akin channel na Azucena TV. Sinabi ko po talaga na hindi na po aabot ng 9 rounds. Babagsak si Neri yun nga, hindi pa umabot, 4th round lang, bagsak na. First round pa lang nga, 3 beses na ba pinabagsak, di ba? So, ayun po. So, sana po inagustuhin nyo yung ating naging stand dyan, no? Sa komento ni Attorney Ed Tolentino at ni JM Siyasat na dito malinaw na nagkamali po talaga sila na
hindi tumama. Malayo-malayo kanilang prediction, kanilang analysis. No? Pero tayong lingkod, si DJ Master, yon eksakto po yung ating naging prediction. Actually, fearless forecast ko po talaga yun. Kaya very confident ako na sinabi ko na mananalo ang ating kababayan. So ilan po siguro sa ngayon. Maraming salamat po sa mga naniniwala sa atin, sa mga sumusuporta. Though, pasensya na kayo, nagkaroon ng konting problema yung channel natin, kaya ganyan ang ating mga views. Pero, okay mag-alala, no? Lalong pagbubuti natin. At humingi po ako ng inyong patuloy na pagsuporta. At kung maaari, kung manonood po kayo, baka pwede makapag-request naman, huwag nyo nang escape yung ads para doon kasi tayo pwedeng kumita. Para kung sakaling kumita, mas makatulong tayo sa mas nangangailangan po. Yun lang po mga ka-DJ, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at naniniwala sa ating channel na Azucena TV. So pansamantala nagpapaalam po ang inyong lingkod na si DJ Master nagsasabing laban lang, God bless you all, see you on my next vlog, bye.